video natin ngayon mga maestro ay pag-usapan naman natin itong dagdag na honoraria at service credits po sa mga guro at iba pang kawani ng gobyerno na magsisilbi po sa darating na eleksyon ngayong 2025. Yan po ay pinag-aaralan dahil yan po ay isa sa mga tinalakay po sa ginanap na dialogo sa pagitan ng Alliance of Concerned Teachers at COMELEC nitong nakaraang mga araw. Okay, so may mga nagtatanong kasi sa atin kung ito ba ay legit, kung ito ba ay talagang mangyayari itong dagdag na honoraria na ito at saka service credits po, especially po sa mga guro kasi majority naman talaga, if not 100%, ay talagang mga guro, mga teachers po ang nagsisilbi sa ginaganap na eleksyon po sa ating bansa. Kung tatanungin po ninyo ko, ito po ay legit na information pero hindi pa po ito approved kasi nga ito po ay sa dialogo pa lamang po nangyari. So waiting pa rin po tayo and hoping and praying na ito po ay maaprubahan at talagang formal pong i-announce ng ating pamahalaan na tayo ay magkakaroon ng dagdag na 2,000 pesos at saka itong service credits po sa pagkakaalam ko po ay magiging 10 araw na po mga kamestro. So malaking bagay po yan. So yan po ay talagang sana po ay maaprubahan at ma-implement, may habol po. Especially ngayon, medyo matagal-tagal pa naman. So, sa 2025 pa naman yung election. So, meron pa tayong ilang buwan, para mag-antay po kung talagang itong naganap na dialogo sa pamagitan po or sa pagitan po ng AK at saka ng COMELEC ay talagang mangyayari. Okay? Ayan. So, ito po yung mga napag-usapan nila. So, unahin natin. Marami yan. Alam ko 7, 7 yung naging topics po, sa naganap na dialogo ng AK at saka ng COMELEC po. So, by the way, ang source po ng information natin ito, yan, nakalagay naman sa screen natin. Walang iba kundi galing po ito sa AK-NCR Union official Facebook page. Okay? Unang napag-usapan po nila ay yung honorarium. Ito yung pinakamahalaga sa lahat. Ito po yung dagdag na 2,000 piso, sa mga magsisilbi sa eleksyon. Ayan. So, ito po ay para sa mga third member, sa poll clerk, at saka sa chairman. Ayan, suportado ng COMELEC ang tax exemption sa honoraria ng mga nagsisilbing guro at iba pang mga election workers. Ito po ang medyo sana ay mangyari po ito kasi yan talaga ang hinaing ng hindi lang ng mga guro kundi lahat po na nagsisilbi nga sa election, yung dagdag po or yung tax na binabawas po sa nila sa honorarium po nila po mga kamestro. Ayan, so sana po maaprubahan to yung tax free kasi sabi nga ng iba, nagkakaroon nga ng dagdag na honorarium pero napupunta naman lahat yun sa tax. Okay? Next po ito, kung may babalik ang 14 billion, maaaring itaas pa ng 1,000 ang honorarium para sa transportasyon. Kung magiging kabuuang 3,000 o dagdag maaaring gamitin bilang allowance sa transportasyon sa araw ng halalan. Alright, so magandang balita po ito mga kamestro. Ayan, so another 1,000 pesos daw. Okay? Next po ay allowance sa transportasyon at pagkain. 2,000 allowance sa transportasyon. Then, libre ang pagkain at akomodasyon sa pagsasanay at seminar. Ayan. So, ilang po yan sa mga pinapost doon sa naganap nga na dialogo sa pamagitan ng AK at saka ng COMELEC. Next po ay ang bayad sa overtime. Alam naman natin talagang pagka araw ng eleksyon ay inaabot pa ng hating gabi yung ibang mga kamestro natin at ang iba pa nga ay madaling araw na nakakauwi sa kanilang mga bahay. Depende pa rin po yan sa sitwasyon sa kanilang mga presinto. Ayan. So may mga experiences po tayo na inaabot talaga ng madaling araw. Minsan nga maliwanag na yung sikat ng araw sa lamang po nakakabalik sa kanya-kanya mga bahay yung mga kamestro natin dyan na nagsisilbi po sa tuwing eleksyon. Okay? Next po ay ang ito. Ito isa rin to sa pinakamalaga, yung service credits. Ayan. So 10 araw na service credits para sa mga guro at 5 araw naman para sa iba pang mga empleyado ng gobyerno. Ayan. So, isusumiti ang isang resolusyon sa CSC upang hilingin ang karagdagang service credits bago magtapos ang Nobyembre. So, magandang balita po ito, kung maaprubahan po ito. Ayan. So, sa pagkakalam po natin, ito po ay suportado rin mismo ng COMELEC yung dagdag na service credits po sa lahat ng mga magsisilbi sa eleksyon. Ang ikalima naman po ay ang support stops, karagdagang support stops sa lahat ng presinto kasi nga naman para pagka nagkaroon ng mga aberya, mga problema sa mga machine na ginagamit ay hindi na po makakapala yung ating mga maestro, especially po yung poll clerk, yung chairman at saka yung third member. Makapag-focus po sila sa halalan, sa butuhan. So, ang mag-aayos po ay yung mga support staff na. So, mas maganda po yun, dagdag na support staff. Next po ay iba pang mga support ng mekanismo. Magiging accessible ang trust funds para sa mga gastusin medical at legal. Kasunduan sa MOA, sa IBP at PAO. At iba pang mga issue at mga alalahanin na hindi na po natin iisa-isahin kasi ang binibigyan din po natin dito talaga at concern po ang mga teachers
ay ito pong service credits at saka ito naman pong dagdag na honorarium. At syempre ito malaking bagay din to yung allowance po sa transportasyon at pagkain, no? Yung transportation allowance and food allowance at saka itong sa overtime pay. Ayan, so hopefully po ipagdasal po natin na lahat pong ito, no, kung hindi man lahat, at least kalahati man lang yan, ano po, kahit ito lang, no, yung number 1 lang, ay maaprubahan po at ma-implement po, may habol po ngayong darating na election sa 2025. Alright, so dito ko natatapusin itong ating video ngayon mga maestro. Kung di ka pa nakakapag-subscribe, click mo na ang subscribe button yan para ikaw yung unang nakakapanood ng mga videos na ina-upload natin. Katulad ito, yung mga updates pa rin about sa DepEd. And syempre, sa lahat ng mga benefits po ng mga teachers and government employees. And syempre, click mo na rin ang notification bell button para ma-notify ka. Always updated ka pag may mga bago tayong uploaded na videos. Sa muli, maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Once again, El Maestro. See you on my next vlog. Bye-bye!